Matapos nga natin masaksihan ang pagpasok ni Song Jinwoo sa isang A-class dungeon under sa Hunter Guild, ay ngayon naman ay magtatagpo na ng landas si Cha Hae-in at si Song Jinwoo. Naging tiyempo nga yung pangyayari dahil nandun pala si Cha Hae-in sa loob ng dungeon at nagpapatrolya. Hi di senpai ko, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa Facebook, kaya dun po kayo manood. Bali, pag-uusapan nga natin dito ang chapter 67 ng Solo Leveling or ang episode 5 part 1. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Magpapatuloy nga dito yung pagtawag ni Cha Hae-in kay Song Jinwoo kung bakit nga daw ito gumagala at napadpad sa pinakamalalim na dungeon. Hindi na nga lang nakaimik yung bida natin at halatang pinagpapawisan nung makita siya ni Cha Hae-in. Napabugtong hininga na nga lang ating bida at winika-muntikan na nga daw iyon. Sinabi na nga lang niya na naligaw lang daw siya at agaran na lang daw siya napadpad sa lugar na ito. Napansin nga ni Cha Hae-in na miyembro ng mining team si Song Jinwoo base sa kasuotan nito. Kaya't binigyan niya ng alarma ang ating bida na lumayo na sa kanyang kinatatayuan sa kadahilan ng malapit lang ang dungeon boss sa kanilang lokasyon. Namiss nga si Song Jinwoo kay Cha Hae-in dahil nagawa nga daw nito makasunod kung saan siya napaparoon. Bigla nga may napansin si Cha Hae-in kay Song Jinwoo na hindi tama kasi noong una nga daw niya ito makita at tinawag ay may dala-dala daw itong patalim. Pero sa isang kisap mata ay bigla na lang naglaho. Kaya't akala niya kung nag-hallucinate lang ba daw siya. Paulit na sinabi pa nga ng babaeng hunter na lisanin na daw ni Song Jinwoo ang lungga ng dungeon boss at wag nga daw itong gagawa ng kakaibang bagay. Sa kadahilan ng pwedeng madamay ang lahat ng tao na nagtatrabaho ngayon sa dungeon. Pag once na nagambala ito, nag-agree nga si Song Jinwoo at sumunod na lang sa utos si Cha Hae-in. At nung nagkadikit na nga sila ay may bigla na lang kakaibang scent ang naamoy si Cha Hae-in coming from Song Jinwoo. Kaya't pinahinto niya ito saglit na pinagtataka naman ng ating bida. Bali inamoy nga ulit ni Cha Hae-in si Song Jinwoo upang kumpirmahin kung nanggagaling ba sa ating bida yung mabangong amoy. At kumpirmado nga na nanggaling ito kay Song Jinwoo. Napatanong nga si Song Jinwoo kay Cha Hae-in kung ano nga ba daw ang problema. Pero sumingit naman ang tanong si Cha Hae-in kung isang hunter ba daw si Song Jinwoo. At dito nga ay dali-dali niyang tiningnan ang hunter license ng ating bida. Pero bigla siya na-disappoint nung makitang isang irangk lang pala yung taong nakausap niya ngayon. Paubong sabi pa nga ni Cha Hae-in na isa walang bahala na lang daw ni Song Jinwoo yung sinabi niya at mag-ingat na lang daw ito sa kanyang dadaanan. Sa kadahilan ng napakalaki nga daw ng dungeon. Makikita nyo nga sa panel na ito na pinagpapawisan si Song Jinwoo. Hindi dahil sa muntikan siya makita sa pinaplano niyang pagsungkap sa giant boss monster. Kung hindi ay yung pagkakaroon ng disappointment ni Cha Hae-in na isa lang pala daw siyang E-rank. At doon nga ay umalis na ang ating bida. Pero nag-iwan nga ito sa babaeng hunter ng pagkalito sa kanyang isipan. Sapagkat kahit isa daw itong E-rank ay hindi nga daw ito nagkakaroon ng kakaibang amoy. At hindi lang daw iyon dahil meron rin si Song Jinwoo bangong tinataglay. Kumbaga para kay Cha Hae-in ay napaka-unique ni Song Jinwoo. Kahit isa itong E-rank. As you can see nga sa panel na ito ay muli nang bumalik mula sa pagkaka-lunch break yung mga kasama ni Song Jinwoo na minero. Naging kalat ngayong balita sa katrabaho ni Song Jinwoo yung pangyayari na nagkaroon nga doon ng pagkakataon si Song Jinwoo makasama ang S-class hunter na si Cha Hae-in. Kung tutusin nga daw ay napakaswerte ng ating bida. Sapagkat bibihira lang si Cha Hae-in makisalamuha or makipag-usap. Napatawa na nga lang si Song Jinwoo nung marinig yung sinabi ng kanyang team leader. Karadaga pa ang sinabi ng team leader na si Hunter Cha nga daw ay nagpapatrolya talaga. Sa kadahilan ng hindi siya mapalagay sa boss ng dungeon kasi anytime nga daw ay pwede itong lumabas sa kanyang lungga. Kaya todo bantay si Hunter Cha, even break time niya ay pinagpapatuloy niya pa rin ang pagbabantay. Nung marinig nga ito ni Song Jinwoo ay naintindihan niya na ng lubusan kung bakit nandoon si Hunter Cha. Sa on perspective nga ni Song Jinwoo, ang mining team nga daw ay malayang gawin yung gusto nila na walang kinakabahala, pero yung katulad nga daw sa attack force na si Hunter Cha ay hindi mapapalagay sa ganitong sitwasyon dahil napakadelikado nga daw ng boss na anytime ay pwedeng magdala ng panganib sa kanila. May sinabi naman na kasama ni Song Jinwoo sa kanya na si Hunter Cha nga daw ay may kakaibang abilidad. Kaya nga daw nito makaamoy ng ugali ng hunter kung ito ba daw ay masama or mabuti. Bali isa nga daw ito sa unique physical abilities ni Hunter Cha. Kaya't doon napagtanto na ating bida na kaya pala daw nagtatakip si Hunter Cha ng kanyang handkerchief. Hindi nga daw ito pangkaraniwan dahil pwede siyang mahirapan huminga kung malapit siya sa mga hunter. Pero merong ngang nagpapakagabag sa isip ni Song Jinwoo kung bakit daw natanong ni Hunter Cha kung isa ba daw siyang hunter. Bali na-realize nga ni Song Jinwoo yung hindi normal na pagkilos ni Hunter Cha ay parehas sa mga monster sa dungeon.
na kumikilos na naayon sa bumubulong sa kanilang isipan. That's why ganun na lang naging curious si Hunter Cha kay Song Jinwoo. Dahil sa palagay na ating bida na merong kung anong nag-uudyok kay Hunter Cha gawin yung bagay na iyon. At ma-recognize ang bida natin as a player sa paghint lang nito sa kanyang amoy. Matapos nga na matagal na pagtatrabaho ay nareceive na ng ating bida ang kanyang sweldo bilang isang minero sa Hunter Guild. Pabirong sabi pa nga nakasamahan niya kung nagdala ba daw si Song Jinwoo ng excavator sapagkat hindi nga daw kapanipaniwala yung nakolekta niyang mana crystal. Inabot nga ng ating bida ang sweldo niya at nagpasalamat sa team leader. Winika nga ng team leader na salamat dahil daw kay Song Jinwoo ay natapos nila agad ng mas maaga ang pagmimina. Kung tutusin nga daw ay 2 hours ahead pa sila at naunahan pa nilang matapos yung ibang collector team. Kaya't doon ay pinuri nila si Song Jinwoo. Dahil first time nga lang daw nilang maka-encounter ng katulad niya. Kaya't hindi na pinabayaan ng team leader ang opportunity at niyaya si Song Jinwoo na magtrabaho sa pamamahala niya. Tumanggi na nga lang ang bida natin dito at nagrason na meron na nga daw siya naghihintay na trabaho. Pagkatapos nito, yung winika na nga lang ng team leader na sayang naman daw. Pero pinilit niya para si Song Jinwoo at inayayahan na sumama sa kanila bukas upang mag-clear rin ng dungeon. However, sa isip-isip naman ni Song Jinwoo na 2 days na nga lang daw ay magpuproceed na siya sa kanyang re-evaluation. Kaya sa kanyang palagay ay wala nang point upang maging minero ulit. Pero doon napagtanto ng ating bida yung sinabi ng team leader na bukas agad magaganap ang raid. Kaya tinanong niya na bukas ba daw talaga. Nag-response naman ng team leader na oo. Isa nga rin daw itong A-rank dungeon. Pero ang pagkakaiba nga lang daw nito ay B-team ang mamamahala sa pag-grade ng dungeon bukas. So sa madaling sabi, hindi kasama sila Hunter Cha at ang Guild Master dahil napapabilang sila sa A-team. Then yung next na sasamahan nila Song Jinwoo ay ang B-team. Bali ganun nga sila kalakas na nakakaya nilang i-separate into 2 force ang kanilang manpower at mag-clear ng dungeon separately. Ang group even A-rank dungeon ito. Nagbubukod tangi lang daw sila sa Korea na kaya itong gawin. Kaya nagsabi ng ating bida kung saan ba daw siya magpapakita para mapasama sa raid. Natuwa na nga lang ang team leader nung marinig ito kay Song Jinwoo. At sinabi siya na nga daw ang bahala. Bali sasabihan niya na nga lang daw ang in-charge dito sa magaganap na raid sa B-team upang i-guide siya. Karagdagan pa ang sabi ng team leader na sasabihin niya rin daw na doblehin yung sweldo ni Song Jinwoo. Di na nga nakahimik ang bida natin at nagpasalamat na lang. Matapos nga iyon ay dadako naman tayo sa isang restaurant. Makikita nga natin dito na nag-iinom si Yoo Jin-ho at kasama niya nga dito ang kanyang pinsan na si Yoo Soo-hun. Nagtanong ang babae kung bakit daw sila napadpad sa lugar na ito. Iwinikan na nga lang ni Yoo Jin-ho, yung patungkol nga daw sa pag-uusap nila ng kanyang ama ay naging maayos naman daw. Nung marinig nga ito ng kanyang pinsan ay nagulat ito kung ganun pala daw ay maging ganap na guildmaster na pala daw si Yoo Jin-ho. Nag-response naman si Yoo Jin-ho na need niya nga daw ng kooperasyon galing kay Song Jinwoo or Basbas. Napatanong na nga lang yung babae kung sino nga ba daw yung tinutukoy ni Yoo Jin-ho. Then doon nga ay bigla na nagagulgol sa pag-iyak si Yoo Jin-ho at tinuro ang kanyang cellphone. Winika niya nga dito na ilang beses na nga daw siyang tumatawag sa ating bida pero still hindi nga daw ito sumasagot. Nagtaka na nga si Yoo Jin-ho sa kadahilan ng 3 to 4 days nga lang daw yung estimate niya na araw na hindi gumagamit si Song Jinwoo ng kanyang cellphone pero yung 1 week nga daw ay hindi ordinaryo o napaka-imposible na mangyari. Nakripihan nga dito ang pinsan ni Yoo Jin-ho sa kinikilos nito. Ayon pa sa kanyang palagay kung may something or relationship ba daw si Yoo Jin-ho sa taong tinatawagan nito. Habang naghahagulgol nga sa pag-iyak si Yoo Jin-ho ay merong nakita si Soo-yeon na balita. Napansin nga rin ni Yoo Jin-ho kaya winika niya na si Lee Min-sung nga daw ito. Nagkaroon nga daw ito ng re-evaluation into 2 days. Bali parehas nga sila ni Song Jinwoo na magpapa-re-evaluate at same rin ng araw ito gaganapin. Nabagot nga si Soo-yeon nung marinig ang balitang ito sapagkat ilang beses niya na nga daw itong narinig pa coming from Lee Min-sung. Isa nga daw itong A-rank, yung paraan nga daw nito na nagpapa-re-evaluate ay para lang sa kanyang showbiz career. Kumbaga attention seeker. Paraan nga daw ito ni Lee Min-sung upang manghikayat trend ng mga kababaihan. Pero bigla nga naputol yung pag-usap nila dahil kinuha ni Soo-yeon yung cellphone ni Yoo Jin-ho at nagwika nga siya dito na tatawagan nila si Song Jinwoo. Then bigla nga nag-ring yung cellphone ni Yoo Jin-ho. Sinagot nga ito ng ating bida. Bali pinag-usapan nga nila dito yung nagaganap na negosyasyon ni Yoo Jin-ho sa kanyang ama sa pagkakaroon niya ng guild license. Inayaan niya nga si Song Jinwoo na lumabas daw sila bukas upang makapag-usap. Dan yung response naman ng ating bida na free daw siya ng gabi. Kaya doon na nga lang daw nila iset yung oras na pagkikita.
Kung inyo mapapansin ay natuwa na lang si Suyon sa reaksyon ng kanyang pinsan at pagkatapos nga nun ay mapupunta ang panel sa condo unit kung saan nakatira si Hunter Cha. As you can see nga ay may tinatawagan ito at tinanong nga ni Hunter Cha sa kanyang kausap na alamin ang buong impormasyon sa pagkatao ni Song Jinwoo at sino-sino yung nakahalubilo nito sa minor team at doon magwawakas ang chapter 67 na solo leveling. If you like this video, can you have a like, share, and subscribe para lagi ka updated sa mga bago release video natin. This is Senpai Koy. See you in next video.